Cotabato Governor Mendoza nagbigay ng mensahe sa misa sa Kalibungan Festival. Dalawang lalaki pinagbabaril patay, mga motorsiklo tinangay sa bayan ng Tantangan. At mga batang manggagawa sa lungsod ng Tacurong nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa DSWD. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Agosto 26, taon 2024. Cotabato Governor Mendoza nagbigay ng mensahe sa misa sa Kalibungan Festival. Narito ang ula. Idinaos ang isang Thanksgiving Mass o Eucharistic Celebration ngayong umaga sa Dabasket, Amas, lungsod ng Kidapawan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-110 anibersaryo ng pagkatatag ng lalawigan ng Cotabato o Kalibungan Festival 2024. Ang naturang misa ng pasasalamat na pinangunahan ni Cotabato Metropolitan Archbishop His Excellency Most Reverend Angelito R. Lampon, OMI-DD, na may temang Proclaim God's Marvelous Deeds to All the Nations, ay dinaluhan ni Governor Emilu Lala J. Talino Mendoza bago pa man opisyal na pinangunahan nito ang pagbubukas ng kapistahan bilang pasasalamat sa Panginoon sa mga biyayang patuloy na natatamo ng lalawigan. Sa homilya, ibinahagi ni Archbishop Lampon ang mensahe na nagmula sa Matthew chapter 23 verses 13 to 22, kung saan ipinaliwanag nito na God's own time will happen and trust everything in God's hand. Enjoy your day and let us celebrate Kalibungan with unity. Sa naturang okasyon, ipinaabot naman ni Governor Mendoza ang kanyang lubos na pasasalamat sa lahat ng dumalo sa Thanksgiving Mass, kung saan binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahalan bilang isang komunidad. Nakiisa rin sa naturang banal na misa sina 3rd District Representative Congresswoman Maria Alana Samantha T. Santos, former Carmen Mayor Noemi J. Talino, Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Director Loreto V. Cabaya Jr., mga board members, mga pinuno ng lokal na pamahalaan ng lalawigan, mga kasapi ng Provincial Advisory Council o PAC, department heads, at kawani ng Kapitolyo, pati na ang iba pang panauhin. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxurgen Headliners. Dalawang lalaki pinagbabaril patay, mga motorsiklo tinangay sa bayan ng Tantangan. Narito ang ula. Patay ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin at tangayin ang kanilang mga motorsiklo ng mga hindi kilalang karnaper nitong linggo ng hapon, ika-25 ng Agosto taong kasalukuyan sa bayan ng Tantangan, lalawigan ng South Cotabato. Kinilala ang isang biktima na si Levimar Moderacion, kung saan binaril patay ito ng sospek sa barangay Tinongkop na nasabing bayan bandang ika-2 ng hapon. Samantala, kinilala naman ang isa pang biktima na menor de edad na si Daryl James Nuki, 17 taong gulang, nag-iisang anak, OFW ang nanay at residente ng barangay poblasyon na nasabing bayan na binaril at inagawan din ng motorsiklo sa barangay Maybo ng nasabi ring bayan. Pinaniniwala ang konektado ang dalawang nangyaring motor napping incident sa naturang bayan.
Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario sa Valencia para sa Soxygen Headliners. Para sa uling balita, mga batang manggagawa sa lungsod ng Tacurong nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa DSWD. Narito ang ulat. Noong nakaraang ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan, ang Department of Social Welfare and Development Regional Office sa pakikipagtulungan ng City Government of Tacurong, Office of the City of Social Welfare and Development ay nagsagawa ng payout para sa tulong pinansyal para sa mga profiled ng mga batang manggagawa ng lungsod. Ang tulong na ito ay nasa ilalim ng programa ng Strategic Help Desks for Information, Education, Livelihood and Developmental Interventions o SHIELD. Ang programang ito ay naglalayong magtatag ng isang operational child labor local registry system upang gawing mas nakikita ang hindi nakikita, upang palakasin ang sistema at mga lokal na mekanismo para sa convergence ng mga serbisyo para sa mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang barangay-based help desk, at upang madagdagan kamakailan ay kakayahan ng mga child laborers, kanilang mga pamilya at mga duty bearers. Si Binibining Ana Teresa Duliano Laya, ang focal person ng SHIELD program, ay nakipagtulungan sa ILGU counterpart Charo B. Moico, RSW, RPM, at Ivy May Jane DU, RPM sa pagtatatag ng mga lokal na help desk ng SHIELD program sa lungsod ng Tacurong. Sa pamamagitan ng pagtutulungang ito, ang pamahalaang lungsod ng Tacurong ay nakakapag-ambag sa target na programang ito sa taong 2025 sa pamamagitan ng pagwala ng mga batang manggagawa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario sa Valencia para sa Soxygen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxygen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.